Colonial TV. Panaka-naka ay nakikihalo si Zyra sa usapan ng mga magulang. Pero mas madalas na ang daddy niya ang magmomonopolyo ng salitaan, habang nakikinig din lang ang mami niya. Nang umagang iyon ay magkakasalo ang mag-anak ni Lagza sa isang masaganang almusal sa bahay ng mga ito sa Wakwak Village. So far so good, nakangiti pang sabi ng daddy niya. Ang tungkol sa pinamamahalaang negosyo ang tinutukoy nito. Ang daddy niya si Dan Lagza, ang chairman of the board ng Talisman Incorporated. Ang Talisman ay isang korporasyon na distributor ng maraming produkto. May rubbing alcohol, disinfectant, cosmetics at iba pang chemical na gamit sa household chores. At sa kasalukuyang standard ng korporasyon, masasabing isa ang Talisman sa established at leading business corporation sa bansa. Kaya ganoon na lang ang pagka-proud ng kanyang daddy. Not only that, Celia, anito sa mami niya. Actually, we're planning to introduce a new product in addition sa mga produkto na inilalabas na natin sa market. Pag nag-materialize ang plano namin, come October siguro ay makikita na rin sa mga leading supermarkets ang kakaibang bleaching laundry soap na hindi nakakasira ng damit. Meron bang ganun, Daddy? Singit niya. Hindi ba lahat naman ng laundry soap may epekto sa fabric ng damit? Kung hindi nakakapagkupas, ay nakakapagparupok naman ng tela. Itong i-introduce nga namin ay kakaiba, anak. Actually, nag-undergo na kami ng maraming test. The results are far excellent really. That's why we're very positive na magkiklik itong product naming ito. Sana nga'y mag-materialize yan, ang mami niya ulit. Let us hope and pray to God. Ang kanyang mami si Celia Punza Lagza ay isang active social worker. Leader ng maraming civic activities sa Kamaynilaan. Active member din ito ng Women's Club ng bansa. Nangunguna ika nga sa mga gawaing panlipunan. Pero by profession ay isang certified accountant ang mami niya. Mas pinili nga lang na maglingkod sa ibang tao. Ganoon kamartir ang mami niya. Bagay na masyadong weird para sa kanya pero hindi niya sinasabi dito, kundi sa daddy niya. God's will. We're crossing our fingers. Kaya naman puspusan ang ginagawa kong panliligaw sa dati nating tauhan na magbalik sa atin. Malaking asset kasi siya sa kumpanya. Remember Kenneth, Celia? Kenneth Panganiban, yung top notcher noon sa bar exam? Siya na nga, hindi nga ba 3 years ago ay nagpaalam siya sa akin at nag-resign nga. Dahil hinikayat ng parents niya na pumisa na doon sa California. Oo, natatandaan ko na siya. Madalas mo nga ikwento sa akin yun noon, di ba? Na maraming humahanga sa kanya. You mean may communication ulit kayo? Oo, since last month pa nga. Nakakalimutan ko lang banggitin sa'yo. Isang old acquaintance ang na-meet ko sa conference last month na dating kompanyero pala ni Kenneth sa California. Ibinigay niya sa akin ang address at phone number ni Kenneth doon. From then on, kinontak na nga siya. You mean daddy, ikaw pa ang naghahabol sa Kenneth na yun? Hindi kasi niya ma-imagine na ang isang higanteng kumpanya na hawak ng daddy niya ang siya pang maghahabol sa isang tao sa serbisyo nito. Gaano ba kagaling ang Kenneth na yun? Naisip niya. Hindi mo na ba natatandaan si Kenneth, Zyra? Umiling siya. Talaga namang hindi. In fact, para ngayon nga lang niya narinig ang pangalang iyon. Nagtrabaho siya sa atin for 2 years as a corporate lawyer bago siya mangibang bansa. Nandun na kasi lahat ang pamilya niya. I assure you, he's one great guy. One of the best talaga when it comes to dealing with corporate cases. Saludo kami sa bright ideas ng taong yun. Buong paghanga pang pagpapakilala dito ng daddy niya. Ganon? Ganon kabaw si daddy sa Kenneth na yun? Never or rare niyang maringgan ang daddy niya na bumanggit ng ganoong ka-super duper na papuri patungkol sa isang tao. This Kenneth Panganiban must really be something nga, naisip niya. So far kumusta naman ba ang panliligaw mo sa kanya? Pumayag na bang magbalik sa atin? Not yet, but I'm pretty sure and very positive na mapapapayag ko rin yun. He's actually coming home tomorrow. Mag-uusap daw kami pagdating niya.
Malalaman ko raw ang sagot niya by then. Paimportansya, naisip niya. Porket bilib na bilib dito ang daddy niya, ay nagpapa-VIP naman siguro. Hindi pa man niya ito nakikilala ay parang gusto na niyang mainis sa kung sino mang Kenneth iyon. Ano kayang itsura nun? Naisip niya. Siguro pandak, mataba rin, malaki marahil ang tiyan. Ganoon naman ang karamihan sa mga lawyer na nakikita ko. Siguro kailangan na rin nating gumamit ng wig dahil naubos na marahil ang buhok ng Kenneth na yon. Dito mo na siya tipanin, Dan. Gusto ko rin naman siyang makumusta. Good idea, Celia. In-invite ko siya sa Sunday na dito mag-lunch. Magpaluto ka na lang. Tulungan mo na tuloy ako mag-convince sa kanya. Sure, I'll try my best. Ngumiti pa ng matamis ang daddy niya sa mami niya. Tingin niya ay biglang in amorous mood ang dalawa. Perfect timing, naisip niya sa gagawin kong pagpapaalam kay daddy. Dad, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Pasakalya niya. What? Ano na naman ang ipabibili sa akin ng baby ko, Aber? Bahagyan niya itong iningusan. Saglit muna niyang tiningnan ang mami niya. Wala naman akong ipabibili, Dad. Ano kasi magpapaalam sana ako eh. Magpapaalam? Bakit saan ka pupunta? Ano kasi Dad, nagpaplano kaming mag-swimming, kami ni na Roxanne, saka yung iba pa naming friends sa school. Swimming? Hindi na ba kayo nagsawa sa kaka-swimming? Hindi ba kakapaalam mo lang sa akin? Kailan nga ba yon? Last month pa naman yun, Daddy. O saan naman kayo ngayon magsuswimming, Aber? Sa Nasugbu, Batangas, Dad. Overnight eh. Ang layo naman yata. At overnight pa kamo. Sa tono nito ay nahalata niya agad ang pagtutol. Sige na naman, Dad. Pumayag ka na please. Saka diba nakagraduate na ako, di ibig sabihin nun puro work na ang haharapin ko nun. Tapos kakaunti na yung chance na makapag-outing ako ng ganito, diba? Please, saka pinayagan na nga ako ni Mami eh. Binalingan nito ng tingin ang mami niya. Juan, pinayagan ko na Dad, pero ang sabi ko nga'y papapayagin ka rin. May tiwala naman ako sa best friend niyang si Roxanne. Lihim niyang kinindatan ng mami niya. Nang balingan siya ng daddy niya ay anyong kumbinsido na ito. Kailan ba naman iyon? Bukas na Dad, tapos sa Sunday naman ang balik namin. Tinapa talaga kasi namin sa walang pasok sa school. Ano pa nga mga magagawa ko? Hayan at pinayagan ka na pala ng mami mo. Mag-ingat na lang kayo doon, mga graduating pa naman kayo. May kasabihang takaw disgrasya raw ang mga ganon. Promise Dad, mag-iingat kami talaga. Thanks. Tumayo siya sa kinauupuan at lumapit dito ng kabisera. Niyakap niya ito at hinalikan. Napayuko naman ang mami ni Zaira. Nakaramdam na naman ng selos. Ever since kasi sa ama na mas malapit ang nag-iisang anak. Ibinalita agad ni Zaira kay Roxanne ang kanyang best friend. Na-approve na sa daddy niya ang lakad nila bukas. Si Roxanne ay high school friend pa niya, taga Dasmariñas Village ito at sa UST rin pumapasok. Magkaiba nga lang sila ng kinukuhang course. Architecture kasi siya at ito na may BS Psychology. Pareho na silang graduating this coming April. Dapat sana ay nauna itong nakatapos sa kanya dahil 4-year course lang ang AB Psych at 5 years naman ang course niya. Pero nag-stop si Roxanne ng 1 year dahil kinailangan nitong magpunta ng Amerika. Nasa aristocrat sila noon nang ibalita niya rito ang good news. Katatapos lang ng klase nilang pareho sa morning session at doon nila naisip na mag-lunch. Dadaanan ka ba namin sa inyo or what? Tanong nito. Oo naman, dahil hindi ako papayagan ni Daddy na in the middle of the night ay mag-travel na mag-isa. Alangan namang magpahatid pa ako sa driver namin, no? Sige, we'll pick you up around 4:30 ha. Dapat ready ka na nun. Baka naman noon ka palang gigising, babatukan kita talaga. Syempre hindi. Papagising ako kay Yaya Lali. Iseset ko pa ang alarm clock ko sa kwarto. Do that kung hindi iiwan ka namin. Oo na no, o sino-sino bang ka-join natin doon? Inisa-isa ni Roxanne ang makakasama nila. Ang suma total, 8 pares extra 1 ang lalakad patungong Nasugbu, Batangas. Are you sure? You want me to join? Ba't hindi mo sinabing date pala yung pupuntahan natin? Ma-out of place pala ako doon eh. Ayoko na lang sumama. Loka, ikaw pa. Napaka-addicted mo nga sa swimming. Oo nga, pero what I'm gonna do? Watch you while your forefares are doing the lambutsingan? Huwag na lang no. Sira,
Anong ginagawa ng mga suitors mo? Pick your choice, I assure you. Hindi mo pa man naibubuka ang bibig mo ay ala Flash Gordon na silang escortan ka. Pwede ba no? I'd rather be alone than to invite any of them to accompany me. Maglalangoy na lang akong mag-isa. Natawa pa si Roxanne kahit nakikitang naiinis siya. Sobra ka there's nothing wrong naman sa mga suitors mo ah. Let me help you in choosing. Si Prof kaya? Si Pat Duran ang tinutukoy nito. Professor ng law sa UST rin. Doon nga niya ito na-meet. O mas tamang sabihing sinadya niyang ma-meet ito. Ayon sa pagkakaalam niya na chismis namang nasagap ni Roxanne, sino pa nga ba ay 34 na raw ito at totoong bachelor. From Buena Pamilya sa Tarlac, may-ari pa raw ito ng isang apartel sa Parañaque. Bukod sa pagtuturo ay may share of stock na pala ito sa isa sa pinakamalaking gawaan ng alak sa Pilipinas. Third year siya nang mamit ito. Magmula nga ay regular na itong dumadalaw sa kanya sa bahay. With permission syempre ng daddy niya. Nope, hindi ko type makasama ang isang professor I want to have fun and not listen to his lecture about the present economic situation of the Philippines o ng Asia. Nor listen to his weird ideas about the innovation daw ng ating motherland. Excuse me wala akong planong kumandidato sa susunod na eleksyon. Ang lakas ng tawa ni Roxanne, pero humirit uli. Kahit talaga kailan pregnant sa pintas yung utak mong yang babae ka. Totoo naman yun naman talaga ang kinukwento sa akin noon pag pumupunta sa bahay. Malapit ko na ngang sapakin yun sa totoo lang, nagtitimpi lang ako. Let me see. How about the ever handsome, ever loyal at ever tiyagang super duper na yamang Dom? Lalo namang nalukot ang mukha ni Zaira sa binanggit nito. Si Mr. Drendo Soriano ang tinutukoy ni Roxanne. From the known Soriano clan pero to the 4th degree na yata. Business pal ito ng daddy niya na magmula ng mabiyudo 2 years ago ay hindi na siya tinatantana ng panunuyo. Ang alam niya higit itong matanda sa daddy niya. At puro family man raw ang mga anak na lahat ay nasa ibang bansa. Hindi ito formal na nanliligaw sa kanya sa bahay. Dinadaanan lang sa pagtawag sa phone at pagreregalo sa kanya ng kung ano-ano na pawang mga maids lang nila ang nakikinabang. Ang mami at daddy pa nga niya ang mas nililigawan ng damuhong matanda. Pagkausap na niya sa phone ay talagang naaalibadbaran siya. Anhila lang niya ipagbabaan ito ng phone. Ang sakit kasi sa tenga ng paraan ng panliligaw nito. Ang corny, nakakabwisit. Big no, baka pulikatin pa doon ang gurang na yun At anong palagay mo sa akin, babysitter? Correction, walang mali sa sinabi ko. I use the appropriate word. Sa talaga namang nagbabalik sa pagkabata ang damata na yun Mantakin mo namang minsan lang akong nakita sa office ni daddy. Sukat na akong mapagtripan na ligawan. Imagine, matanda pa yun sa daddy ko Ano siya, sinuswerte? Magbuburo na lang ako Lalo namang natawa si Roxanne sa tinura ng kaibigan. Loka ka talaga kahit kailan, Zaira. Pwede ba Roxanne, tigilan mo na yung kakamat sa akin at lalo lang akong nabubisit? Sobra kang manlait si Ian ayaw mo pa rin? Gwapo na yun ang lakas pa ng sex appeal. Tinasan ulit ito ng kilay ni Zaira. Si Ian Venaflor ang sinasabi nito. Gwapo nga kung sa gwapo, pero hindi pa rin ito papasa sa kanya sa totoo lang. Si Ian ay isang high-ranking official ng recognized fraternity brotherhood sa kanilang school. Aminado siyang malakas nga ang karisma nito, kaya naman alam din niyang maraming attracted sa lokong yun. Dapat sana i-graduate na ito ng political science 2 years ago pa. Pero hindi nga ito laging full load kung mag-enroll at kadalasan yata ay bumabagsak pa sa mga subject nito. Isa pang ayaw niya kay Ian sa school niya, binubuntutan nito sa halip na sa bahay puntahan. Kung sa bagay ay ayaw naman niyang paligaw sa bahay sa totoo lang. Masyadong domineering ang dating nito sa kanya. May hangin pa sa katawan. Ang yabang. Ang plano nga niya siya ang sumira sa inaalagaan nitong super duper colossal conceit. At ma-chicks pa. No way talaga. Never. I don't fancy being the recipient of his expertise sa mga babae Walang direksyon ng buhay ng taong yun sa totoo lang. Roxanne, hindi ko rin pinangarap na ma-inlove sa ganoong klase ng guy. Ano ka ba naman? Ano ba talaga ang hinahanap mo, Santo?
Loka, bawal sa santo ang makipag-girlfriend, no? Stop enumerating names kasi, no? Okay kahit makipagbulungan ako sa buwan. Habang kayo nagbubulungan ng sweet nothings, payag na ako. Basta sasama ako kahit walang partner. Period. Siya naman ang tinaasan ng isang kilay ni Roxanne. Sa totoo lang ay mas gusto niyang mag-solo. Ayaw niya ang company ng lalaki. Except ng kanyang daddy, of course. Ang daddy kasi niya ang kanyang idol. Pag guys nang pinag-uusapan, lagi siyang sumisigaw ng change the topic please. Madalas nga siyang tawaging T-bird ni Roxanne, pero hindi siya tomboy. Oo nga tomboy siya, marahil kung kumilos pero alam na alam niyang pambabae ang puso niya. Iyon nga lang, napaka-rare ng chance na ma-attract siya sa guys. Mas appreciated niya ang female species, lalo na pag perfect ang body, charming ang aura at hindi flirt para sa kanya. Basically conservative siya sa totoo lang, bagay na hindi niya sure kung napupunan ni Roxanne. Ang motto niya, enjoy life to the fullest. At later na ang love. Kung meron fine with her, kung wala okay din lang yun sa kanya. Her daddy's company is more than enough. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.